John the Baptist, the one called greatest by Jesus himself, he was martyred because he was defending the sanctity of marriage. Hindi siya tumitigil kakasalita about kung gaano ba ka-holy ang marriage. And that's why he was put to death. Ganun kahalaga yung marriage. Kasi the basic unit of the society is the family. Parang cell, di ba? The basic unit of the body is the cell. Kasi kapag yung cell healthy, pag lahat ng maliliit na yon na nagsama-sama healthy, yung buong body mo healthy. Ganun din ang family sa society. The basic unit of society is the family. Pag healthy ang family, pag nagsama-sama lahat ng maliliit na unit na yon at healthy at holy ang mga families na yon, then the entire society will be healthy and holy. Ano ang foundation ng bawat pamilya? It's the marriage between man and woman. Bakit? Kasi sila magpapatakbo ng pamilya eh. Yung values nila, kung God-centered yung pamumuhay nila, yun din yung ipapasa nila sa mga anak nila. And so kung God-centered sila, God-centered din yung buong pamilya. At kung God-centered yung buong pamilya, pag nagsama-sama lahat ng maliliit na units na God-centered na yun, yung buong society magiging God-centered. Sabi ni Mama Mary sa Fatima, the final battle between the Lord and the kingdom of Satan will be about marriage and family. Bakit? Kasi yun ang pinakamadaling tirahin kung ang end goal mo ay masira yung buong society. Kung gusto mong masira yung buong society, sirain mo lang yung pamilya. At kung magsama-sama lahat ng sirang pamilya, yung buong society sira. Kung gusto mong sirain yung pamilya, sirain mo lang yung marriage. Kasi kung hindi matino ang man and woman, yung marriage nila, hindi rin matino yung ipapasa nila sa mga anak nila. So yung buong pamilya apektado. Yun yung tactic ni Satan. Kaya tinitira niya ang marriage at ang family. Kasi gusto niyang masira yung buong society at yung buong mundo. Ganon ka big deal ang marriage. That is why St. John the Baptist was willing to die for it. Reading the gospel today, I was reminded of something that God really put in my heart. And it's sharing about the beauty of marriage, God's design for marriage. Ang daming brokenness na nagre-result ng dahil lang hindi natin alam kung para saan bang marriage, ano ba yung design ni God for marriage. And this is something I'll keep speaking about for the rest of my life if God allows it. Kasi kahit isang marriage lang yung matulungan ko, that will affect generations and generations and generations down the line. And hindi lang yun. Ang isang pamilya is not meant to just focus on themselves. Ang isang pamilya is meant to go out to the society, to be the leaven of society, to witness. That's why I'm so thankful to God for bringing me women who I can journey with while preparing for marriage. Design ni God for marriage. One holy marriage will have a ripple effect to all the generations down the line and the society sa present. So I encourage you guys, like John the Baptist, keep speaking about the sanctity of marriage, the beauty of marriage, the design of God for marriage.